Okay, maulan na. Ano bang araw ngayon? Teka, may kodi ko dito. Ayun. Wednesday pala ngayon, July 24, 2024. Oh, MG. So, half the month, half the year na tayo. Pero, talagang malakas ang kutob ko eh. Rapture na po talaga. Alam nyo, kasi ganito yan. Makinig pong mabuti. Importante po itong sasabihin ko. Mga believers, makinig pong mabuti. Sa atin, meron siyang in-impute. Imputed po sa atin yung instinct. Yeah. Walang nakakaalam kung kailan mangyayari, pero may instinct ka na, malapit na siya. Okay. Di ba? Yun ang bonggang pananampalataya na talagang gusto ni Jesus. Meron tayong lahat. Anytime, Jesus will fetch us. Tama ba yung English ko, fetch? Susunduin niya, fetch. He will fetch us to be with Him. Why? Because ito po ay part 1 ng ating topic, the Tribulation Saints. Okay, dito magbibigay tayo ng mga senaryo kung ano yung mga mangyayari sa bawat tao during the tribulation age, no? At lalabas po dyan yung mga tribulation saints. Why? Paano mangyayari? Umpisahan na po natin. Okay. So, na-rapture po tayo mga believers. So, outside do kalambo na tayo dito sa usaping ini, no? Usaping ito, dahil ito po ay ang mga makakaranas ay ang mga unbelievers po. Ngayon, sino yung mga unbelievers? Ito yung mga hindi naniniwala na sapat na si Jesus para maligtas sila. So, naniniwala sila na kailangan gumawa ka ng mabuti para maligtas. Kailangan gumawa ka ng ganito, puro gawa. Nagbe-base sila sa gawa, mga unbelievers yan. Maiiwan yan. Yung mga nagtuturong nawawala ang salvation, maiiwan yan. Papasok na sila ngayon dito sa tinatawag na tribulation at great tribulation. Ayan. So, sila po itong nandito ngayon. Scenario number 1. Okay. The religious. Isulat nyo. The religious. Sino itong mga religious na naiwan? Ito yung mga tao na akala nila Kristiyano sila. Sila ay aktibo, pagpipraising, nagpupunta sila sa mga street, nag-i-street preach sila, pero ang dala nilang balita, pananakot. Magsisi o mamatay. Ganyan ang kanilang mga preaching. Tapos, pag hindi kayo sumunod kay Jesus, mawawala ang inyong kaligtasan. Yan ang kanilang pre-preach sa mga kanto-kanto. Sa Avenida po, kadami dyan. Maniwala kayo sa akin. Baklaran, kaya po, marami diyan, no? At Raon. At dito sa may bahagi ng UST, yung De Los Reyes, may nakita ko one time nangangaral dyan. O nga naman, maraming target doon ng mga estudyante na pwede niyang malinlang ng kanyang maling doktrina. So, yung pong gusto ko sabihin sa inyo, at sila ay nananangan sa bautismo bilang paraan to add to Jesus Christ. Hindi sapat si Jesus sa mga taong yaan. So, sila po yung tinatawag nating the religious. Okay. Ngayon, sa lahat ng ito, akala nila save sila. Darating ang panahon, sasabihin nila kay Jesus, Panginoon, kami po ay nagpalayas ng demonyo. O yan. Sila po yung mga mahilig doon sa tinatawag na slay of the Holy Spirit, slaying of the Spirit na tinatawag. Sila po yung mahilig dyan. Pero ang turo kasi nila kung bakit sila natawag na kulto, sa kanila nawawala ang kaligtasan at hindi sila naniniwala na sapat na si Jesus para maligtas. Kaya, pasok sila. Sila yung the religious. Akala nila dito sa church age sila ay mabuti sa sarili nilang gawa, sa sarili nilang performance. Kaya ngayon, pasok na sila ngayon dito sa tribulation. Pangalawang grupo, not interested. Ito yung mga grupo ng not interested. Why? Dalawang grupo lang naman to, religious at saka yung mga not interested. Okay? Ito yung mga tao na nandito na po sa kategoryang ito yung mga atheists. Walang pakialam sa Diyos, hindi interesado sa Panginoon, sa kanila, ang kanila pong interest ay yung dito lang sa ibabaw ng mundo. Sa ibabaw lang po ng lupa, dito lang po ang kanilang hangad.
Dito sila nagkakamal ng mga pera, dito sila nagpapakayaman, nandito lang po sila. Ito yung grupo ng not interested. I'm not interested. Naku, ilang beses na po kami naka-encounter ng mga not interested. Sinagawan, binulyawan pa po kami. Okay? Ito yung mga taong makikita mo ang pinopost sa Facebook, puro pera. Okay? Pag maglalagay ka ng pera, yayaman kayo, ganun-ganon. Tapos ito yung mga tao na nag-business, una, humble, tapos yumabang na, kala mo kung sino na, dahil may business siyang malakas, ayan, mga not interested yan. Yan. Ngayon, pasok na po sila sa tribulation. Pagkatapos po ng rapture, magkakaroon ng great turmoil. Magkakaroon ng malaking confusion sa buong mundo. What happened to this? Praise the Lord, hallelujah. What happened to them? Then lalabas ang isang karismatikong tao. Siya po ang man of lawlessness. Okay, marami pong tawag sa kanya. Man of lawlessness. The bad guy. The Antichrist. Ito pong taong ito, pagtatakahan ng marami, bakit lahat na lamang meron siyang solusyon? Meron siyang solusyon sa lahat. Bakit meron siyang pamamaraan na sistematiko? Well, the only answer lies to this one. Because of Satan himself. Sabi ng Biblia sa 1 Thessalonians, lulukuban siya ng kapangyarihan ni Satanas upang maisakatuparan ang lahat ng mithiin nilo ni Satanas. Dahil si Satanas po mismo ang may mithi na magkaroon siya ng karangalan sa buong mundo. At maisasakatuparan lamang niya ito pagparito ng Antikristo. While I was still young, while I was still a kid, I opened the Bible. Magandang balita, Biblia. Then I asked my mom, Mom, ano ito? Ang Antikristo. Sabi niya, kung merong Kristo, merong antay. Yun ang sagot sa akin. I was 4 years old or 5 years old at the time. So, yung panahon na kinder ako, nagbabasa-basa na ako, ang Antikristo, nabasa ko yan. So, ibig sabihin, tama naman ang mom ko doon, hindi niya inelaborate dahil nagmamadali siya. Merong antay kay Christ. Ito yung Antikristo. Ang Antikristo po ay magpapalabas ng mga kasinungalingan at sasabihin nila yung mga praise the Lord, hallelujah. Yan nga po. Tayo po yun, mga born-again believers, mga born-again Christians na yan, ay kinuha ng mga aliens. Kinuha ng mga aliens ang mga praise the Lord, hallelujah na yaan. Okay? Ngayon, ang mga tao, hindi nila maiintindihan bakit nagkaroon sila ng sobrang paghanga dito sa lalaking karismatiko at sistematikong taong ito. Dahil lahat ng katanungan nila nasasagot niya. Dahil lahat ng mga bagay may solusyon siya. Amen? May solusyon siya sa everything. Kaya nakalimutan nila yung mga kamag-anak nilang nag-disappear. Tayo po yun. At napako na po sila dito sa karismatikong leader na ito. Na kung tawagin ng Biblia, the Antichrist. Kaya ang mangyayari po ngayon, gogoyoin niya ang buong mundo. At isa po sa magogoyo niya ay ang bansang, Israel. Lalapit ang mga pinuno ng Israel sa kanya and they will ask this guy to build their third temple. Hindi po katakataka sapagkat ngayon po, 3 months lang to 4 months, tapos na ang templo. Magagawa po agad yan. Meron pa nga po mas mabilis ngayon, ilang linggo lang pwede nang gawin ng templo. Diba? Dahil sa mga high-tech na gamit po natin. Kaya mapapatupad po lahat ng yan. Kaya pagdating po ng time na yon, magkakaroon ng kapayapaan, false peace sa mundo sa pangunguna ng Antikristo. Itutuloy po natin ang part 2. Meron po tayong part 2 nito, 2 parts lang po ito. Again, gusto kong tandaan ninyo, 2 grupo po ang papasok sa tribulation. Sila po yung grupo ng religious at grupo ng not interested. Sa not interested, hahati-hatiin natin yan. Nandiyan talaga yung mga taong sarili lang iniisip. Nandiyan yung mga taong walang interest sa Panginoon. Nandiyan yung mga taong yumabang ng husto at dito lang po sa mundo ang kanilang mga hinahangad. Again, those 2 groups,
religious in the non and the not interested ones. So, itutuloy po natin to sa part 2. Hope nag-enjoy kayo dito sa part 1. Bye-bye!